Ang pagiging mabuting leader ay tulad ng pagiging mabuting pastol na hindi hinahayaang nangangalat ang mga tupa kundi tinitipon sila bilang isang kawan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na nila makuhang kumain. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis nga silang sakay ng isang bangka at nagpunta sa isang liblib na lugar. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakaalam kung saan sila pupunta. Kaya't ang mga tao mula sa lahat ng bayan ay patakbong pumunta sa lugar na iyon at naunahan pa nila sina Jesus. Pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Kaya't sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay shepherding. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, tayo ay nasa araw ng linggo, ikalabing-anim na linggo sa karaniwang panahon, at dinadala tayo ng ating ibanghelyo sa kahalagahan ng leader sa buhay natin. Ang kahalagahan ng mabubuting pastol sa lipunan natin. Tayo, tuwing eleksyon, nakakarinig tayo ng napakaraming magagandang pangako, magagandang salita, very promising. Pero madalas, nauwi sa wala yung mga pangako. Sabi nga, napapakong mga pangako. Kaya minsan, pati yung ating mentality, yung ating mindset, ay apektado na rin na para bang wala naman talagang gumagawa at nagsasakatuparan ng mga pangako. Dahil paulit-ulit na lang tayong nabibigo dahil sa mga pangako na napapako ng ating mga pinipiling leader. Alam niyo po, itong sitwasyong ito, hindi naman yan bago. Kahit sa una pa, sa lumang tipan, marami ng mga leader ang hindi naging totoo, hindi naging tapat sa kanilang pangako. Kaya nga ang bansang Israel ay palaging bumabagsak, itatayo, babagsak na naman, tatayo, babagsak na naman ang kanilang kaharian. Dahil sa mga leader nito. Kaya nga, alam nyo, napakaganda nitong gospel na ito. Dahil si Jesus ay nagpakilala bilang mabuting pastol, bilang leader. At makikita natin sa kwento sa gospel na ito, yung uhaw ng mga tao sa isang totoong leader. Dahil yung sinasabi ni Jesus, ginagawa ni Jesus. At yung buhay ni Jesus ay nagpapabago ng buhay ng iba. Ito yung klase ng leader na hinahanap ng mga tao na hindi nangangako lang, hindi puro salita lang, kundi yung kanyang salita ay gawa niya at yung gawa niya ay sinasabi niya. Si Jesus ay isang totoong leader. At ang pagiging mabuting leader ay tulad ng pagiging mabuting pastol. Lahat tayo ay mga tupa na naghahangad at naghahanap ng isang mabuting pastol. Pastol na
magsisilbing point of unity. Pastol na pakikinggan natin. Pastol na susundan natin. Pastol na magdadala sa atin sa tamang landas. Pastol na maghahatid sa luntiang pastulan at sa sariwang batis kung saan tayo ay manginginain at iinom. Pastol na magiging lakas at magiging protection natin. Ito yung hinahanap natin sa isang pastol, sa isang leader. Marami man tayong kabiguan, mga kapatid, dahil sa mga pangako ng ating mga leader. Huwag tayong mag-alala. Meron tayong isang mabuting pastol. Yan ay si Jesus. Bago natin ilagay ang ating tiwala sa kung sino-sinong leader na pinipili natin, lagi nating tatandaan si Jesus ay isang leader na nandyan para gabayan tayo at dalhin tayo sa tamang landas, dalhin tayo sa kaganapan ng buhay. Kaya huwag tayong mauubusan ng pag-asa sapagkat nandyan palagi si Jesus. Magtiwala tayo sa Kanya, makinig tayo sa Kanya, sumunod tayo sa Kanya. Sapagkat si Jesus ang leader na hindi tayo bibiguin, hindi tayo iiwan, sasamahan tayo, puproteksyonan niya tayo. Sapagkat si Jesus puno ng habag para sa atin. Tayo, kung wala man tayong matinong leader, wala man tayong matibay na leader, meron tayo, nag-iisa, at yan ay si Jesus. Kaya nga tayong lahat mga kapatid, huwag mawawalan ng pag-asa at gawin nating si Jesus ang modelo ng ating pamumuno, ng ating pamamahala, ang mabuting pastol, si Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami at gabayan mo kami sa tamang landas. Nawa, kami tipunin mo bilang iyong isang kawan, bilang isang bayan, bilang iyong simbahan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang atin pong simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon, 2025, na tatawaging Jubilee of Hope. At bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.